sa ulo ng mga nagbabagang port balita. Mahigit 8 milyong pasahero nakalibre ng terminal fee dahil sa passenger terminal fee exemption ng PPA. Mga opisyal ng Philippine Ports Authority at Department of Tourism nag-inspeksyon sa Hubang Cruise Port sa Siargao. At mangrove planting at cleanup drive para sa Maritime Week isinagawa ng PMO Soc-Sargen. Lahat ng yan at iba pa dito lang sa Ronda Pantalan. Sa nakalipas na 7 taon, mahigit 8.7 milyong mga pasahero ang nakalibre ng terminal fee sa mga pantalan na pinamamahalaan ng Philippine Ports Authority. Ang tawag dito, Passenger Terminal Fee Exemption Program. At para sa mga estudyante, senior citizen, PWD at uniform personnel, ramdam ang ginhawa sa bawat biyahe. Sa bisa ng PPA Administrative Order 4-2019, mula diskwento ay naging full exemption na ang benepisyong ito. Sa kabuuan, mahigit 219 million pesos na ang hindi kinokolekta ng PPA mula 2019 nang ipatupad ang terminal fee exemption mula sa dating 20% discount. Ayon kay PPA General Manager Jay Santiago, tinitiyak ng PPA na abot kaya ng lahat ang access sa maritime transport sa pamamagitan ng libreng terminal fee para sa mga nasabing sektor dahil sa kanilang kontribusyon sa bansa at upang mapawasan ang kanilang gastos sa pamasahe. Sa tala ng PPA, as of July 2025 ay umabot na sa halos 2 milyong mga pasahero ang nagbenepisyo sa pulisiyang ito. Ang mga estudyante ang bumubuo sa pinakamalaking na libre sa terminal fee na umabot sa 814,253 na mga pasahero. Sumunod dito ang mga senior citizen na may bilang na 124,519. Pinakamalaking bilang ng senior citizen beneficiaries ang naitala sa Batangas na umabot sa 94,623. Habang sa Mindoro naman, ang pinakamalaking halaga ng libreng terminal fee na umabot sa 2.24 million pesos. Ngunit higit pa sa bilang na talaga, ang tunay na sukatan ng programa ay ang mga pasaherong mas magaan ng biyahe. Sa pagpapatuloy ng programang ito, tiniyak ng PPA na mas mapapadali at mas mapapagaan ang biyahe ng milyon-milyong Pilipino. Patunay ng kanilang layunin na isulong ang inklusibong paglago sa industriya ng maritime transport. Jal Manalo para sa PPA TV. Nag-inspeksyon ng mga opisyal ng Philippine Ports Authority at Department of Tourism sa Hubang Cruise Port sa Siargao nitong Martes, August 19. Pinangunahan ni PPA General Manager Jay Santiago ang inspeksyon kasama ang mga Assistant General Managers at tauhan ng PMO Surigao. Kasama rin sa mga nag-inspeksyon sina DOT Assistant Secretary Charlene Zabala Batin, DOT Caraga Assistant Regional Director Tiara Julia Santos at mga opisyal ng bayan ng Dapa, Surigao del Norte. Ang Hubang Cruise Port sa Siargao ang kauna-unahang cruise terminal para sa mga cruise ship sa Pilipinas. Itinatag ito bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga turista sa bansa. Kapag ganap ng maging operational, inaasahang magiging mas madali ang pagbisita sa Siargao. Samantala, inaasahan na magsisimula na din sa Oktubre ang direktang biyahe mula Maynila patungong Siargao ng to-go shippings na inaasahan na magpapalakas sa turismo at magbibigay ng mas maayos na transportasyon. Sa pagbubukas ng terminal na ito, mas mapapalawak ang access ng mga turista sa isla na kilala sa likas na kagandahan at world-class na surfing spots. Ani Morales para sa PPA TV. Isang buntis na pasahero ang tinulungan ng Port of Surigao nitong Lunes, ika-18 ng Agosto. Nakaranas sumano na matinding pananakit ng tiyan ng babae na senyales ng pagle-labor. Ngunit habang hinihintay ang ambulansya, napansin nila ang pagputok ng panubigan ng babae. Dito, dali ang umaksyon ng Port Police at agad sinugod siya sa ospital. Dahil sa mabilis na pag-aksyon, ligtas na naisilang ng ginang ang kanyang sanggol
sa Caraga Regional Hospital sa Surigao. Sa Bacolod City naman, rumisponde sa isang medical emergency ang mga tauhan ng Port of Banago. Isang lalaking pasahero na nakaranas sumano ng pamamanhid ng katawan nitong 17 ng Agosto. Dahil sa maagap na tugon ng mga tauhan ng pantalan, naiwasan ng pasyente ang anumang matinding pinsala. Nagpaabot naman ng taus-pusong pasasalamat ang nasabing pasyente sa tulong na ibinigay ng Port of Banago. Karen Ancheta para sa PPA TV. Bilang pagdiriwang ng Maritime Week ngayong taon, sama-samang nagtanim ng binhi ng bakawan o mangroves ang mga empleyado ng Port Management Office ng SOC Sergeant nitong August 12 at 13 sa Port ng Mabila, Sarangani, Davao Occidental. Kasabay ng pagtatanim ng bakawan ay nagsagawa rin ng cleanup drive ang mga kawani ng PMO SOC Sergeant. Ang kaganapang ito ay umaayon sa mga pandaigdigang pagsisikap na pangalagaan ang mga kapaligiran sa pamamagitan ng pagtatanim ng bakawan na nagbibigay ng maraming benepisyo kabilang na ang coastal protection, marine biodiversity at climate change mitigation. Sa iba pang balita, opisyal nang inilunsad ng Port Management Office Negros Oriental Siquijor ang Green Spaces Program sa Port Operations Building ng Dumaguete nitong 11 ng Agosto 2025. Ang Green Spaces Program ay isang kolektibong hakbang na mas gawing luntian, kaaya-aya at hitik sa buhay ang mga piling lugar sa mga pantalan sa ilalim ng pamamahala ng PMO Negros Oriental Siquijor. Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos ng mga kawani ng pantalan, mapapanatili ang kagandahan at masiglang kapaligiran at komunidad. Laika Calon para sa PPA TV. Nasa 144 na empleyado ng PMO Palawan ang lumahok sa Gender and Development Training nitong August 20 at 21. Sa tulong ng instructor mula Palawan State University, naging makabuluhan ang 2 araw na training kung saan tinalakay ang paksa tungkol sa gender fair language. Nagkaroon din ng isang health talk kung saan pinag-usapan ang tungkol sa hepatitis B at tamang pangangalaga sa kidney. Ang aktibidad na ito ay alinsunod sa Joint Memorandum Circular No. 1 Series of 2020 ng Department of Health, Department of Labor and Employment at Civil Service Commission na nagtatakda ng mga pamantayan sa kaligtasan at kalusugan sa trabaho para sa mga empleyado ng gobyerno. Samantala, isang health and wellness program ang isinagawa ng Port Management Office ng Negros Oriental Siquijor para sa kanilang mga empleyado. Ang programa ay dinisenyo upang bigyan ng espasyo ang mga empleyado na makapagpahinga mula sa pang-araw-araw na gawain at mapanatili ang work-life balance. Ang taunang wellness program ay nagpapakita ng tunay na malasakit ng tanggapan tungo sa mas masigla, mas produktibo at mas matatag na serbisyo publiko. Paul Kayag para sa PPA TV.